How about the Malachi 3 verse 10 please? Sige, makinig po kayo at tapusin nyo hanggang dulo ang video na to para maunawaan nyo kung dapat pa ba tayong magbigay ng 10%. Alam nyo, ito ang pinakamadalas magamit pagdating sa tithes. Malachi 3 verse 10. So kapag binasa mo to, parang ang bigat, dalhin nyo ang buong ikasampung bahagi sa kamali. Pero tandaan natin, ang Malachi ay sulat ng Diyos para sa Israel, hindi para sa New Testament Church. Sa Israel, ang tithes ay hindi isang simpleng 10% lang. May 3 kinds of tithes sila buong taon na nagtototal ng halos 23% ng kanilang kita. Ginagamit ito una para suportahan ng mga Levita, pangalawa, tulong sa mga mahihirap at pangatlo, pagpupondo sa mga feast at gawain ng Israel. Ibig sabihin, ang tithing sa lumang tipan ay bahagi ng national and religious system ng Israel. Hindi ito simpleng church giving tulad ng nakikita natin ngayon. At mahalagang tandaan, bago si Jesus, ang Israel ay nasa ilalim ng law at covenant na hindi natin kinabibilangan ngayon. Ngayon, pagdating sa New Testament, iba ang approach. Hindi na tungkol sa exact percentage, kundi tungkol sa puso. Basahin natin, 2 Corinthians 9 verse 7. Ang bawat isa'y magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi napipilitan, dahil iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Wala kang makikitang utos na dapat 10%, dapat eksakto, dapat Malachi 3:10 pa rin. Sa halip, ito ang turo: give according to what you have. Give willingly, not reluctantly. Give cheerfully and give in proportion to God's blessing. Ang giving sa New Testament ay hindi tax, hindi requirement, at hindi batayan ng kaligtasan. Ito ay worship. Ito ay expression ng pasasalamat. Ito ay overflow ng puso na minahal at biniyayaan ng Diyos. Pero ang tanong, mali ba ang 10% sa tithes? Ang sagot ko, hindi. Actually, 10% is a good starting point. Kung kaya mo, praise God. Kung hindi pa, then praise God. Kung kulang pa, okay lang. Hindi ka minahal ng Diyos ng mas kaunti dahil doon. Hindi percentage ang standard ngayon. Puso ang tinitingnan ng Diyos. Kung may 10% ka, ngunit wala ang puso, walang kabuluhan yon. Pero kung maliit pa ng amount, pero galing sa tunay na pagsamba, mahalaga, sa langit ang iyan. Marami ring ginagamit ang Malachi para takutin ng mga tao. And madalas sa mga simbahan, ganito yung ginagamit. Pag di ka nagbigay, susumpain ka ng Diyos. Pero malinaw ang New Testament. Galatians 3 verse 13, tinubos na tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan. Hindi ka nagbibigay para huwag kang makurs. Nagbibigay ka dahil blessed ka na kay Kristo ang buhay mo. Giving is not demanded by fear. It is offered with gratitude. Ngayon, bago tayo magtapos, ito ang hindi na pag-uusapan pero totoo. Maraming miyembro ang nagtataka saan napupunta yung binibigay natin. Bakit walang evangelism? Bakit walang outreach? Bakit walang improvements? And bakit kulang pa rin ang kagamitan? Mic, sound system, upuan, materials. At totoo ito, marami ang nagbibigayan pero walang transparency, walang vision, walang movement. Tandaan mo, hindi kasalanan ng magtanong. Hindi ito rebellion. Ito ay pagiging tapat na tagapangasiwa ng resources na kay Lord. Dahil ang pondo ng church ay hindi pag-aari ng pastor, hindi pag-aari ng committee, hindi pag-aari ng board. Lahat yan ay pag-aari ng Diyos. Kaya nararapat lang na may accountability, may gamit, may gawain, at may pag-abot ng kaluluwa. Kaya ang tanong ngayon ay hindi required ba ang 10%? Siguro ang tanong dapat ay ganito: paano ko mas naipapakita sa Diyos ang pasasalamat ko sa pamamagitan ng pagbibigay? Magbigay ng may kagalakan, magbigay ng may pananampalataya, magbigay ayon sa kaya mo at ayon sa puso mo. Dahil sa dulo, hindi amount ang sinusukat ng Diyos, kundi pagmamahal.